Ako po si Pastor Rinanti Yap, Gospel Outreach Pastor ng Rinconada District, Southern Luzon Mission. Ako po ngayon ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. So ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. 2022 hanggang 2010. Scripted na butata pa si pastor. Napansin niyo ba? Bago siya naging pastor ng Seventh-day Adventist, dating nagpapari daw siya. Kailan? Noong taong 2022 hanggang 2010. Dapat mag-review si pastor sa kanyang script para di halatang butata ang resulta. Ating tatalakayin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At itong mga Seventh-day Adventist, kung ano-ano na lang ang kanilang propaganda. Pero, ang resulta, butata pa rin. Imagine, itong pastor ng Seventh-day Adventist na si Mr. Rinanti Yap, nagpapari daw siya mula sa taong 2022 hanggang 2010. Abay, baliktad ata. Ano ba yan, pastor? Sa mga soke nating taga-suwaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live streaming at huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Maniniwala kaya kayo nitong propaganda ng isang Seventh-day Adventist, si Lucaisis Ninita Kadyug diyan sa Mountain Province sa Bauco, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome. Maniniwala kaya kayo nitong pahayag sa pastor ng Seventh-day Adventist na si Pastor Rinanti Yap na ano daw? Ito. Ako po si Pastor Rinanti Yap, Gospel Outreach Pastor ng Rinconada District, Southern Luzon Mission. Ako po ngayon ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. So ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. 2022 hanggang 2010. See? Dati siyang nagpapari noong 2022 hanggang 2010. Yata na-review ni pastor ang kaniyang parang kinikiliti ako nitong pastor na ito. Kung maalala niyo yung isang SDA evangelist na tinatalakay na natin na nagsuot ng abito at pinakilala naman ng kasama niyang SDA evangelist na pari daw ng Katoliko na yumakap sa Seventh-day Adventist. So, kahit ano na lang ang ginagawa nilang propaganda, malaki talaga pangangailangan para lang makatangay ng mga inosente. Pero di na natin yan ikapagtataka dahil una, kung si Mr. Cesar Dizon pa namimiki nga ng obispo, kung balikan natin, ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo gawa-gawa ko lang ang cardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap
from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Ayan, Bishop ng Catholic Church na umano ang nagsabi. At nang nabuking natin, kung maalala nyo, balikan natin, kaya di ikapagtataka na iba't ibang mga propaganda ginagamit nitong mga pastor ng Seventh-day Adventist at sa kanilang mga ngaral. Nang nabuking natin na fiki na bishop yun, isa palang aktor na binihisan lang para magmukhang obispo, abay, tudong tanggi na si Mr. Cesar Dizon. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. So di daw niya pinakilala, di ba ba? Napakalinaw yung sinabi niya, bishop na ninyo. Pero butata na dito sa propaganda nila dahil yung example niya, mga kapatid, ay walang pagkakaiba daw sa ginawa niyang aswang-aswangan. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA, dito po sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Nagdamit lang ng aswang talaga. Dahil may action na ginawa. Balikan natin. Kung di ba niya pinakilala, balikan natin Ito. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. So, yun. Di ba niya pinakilala na Bishop ng Catholic Church? Pagkatapos, todo tanggi siya
na hindi daw niya pinakilalang obispo, mga kapatid, kundi balikan natin Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talagang bishop. Kayo na lang ang magdesisyon, mga kapatid. Dahil matagal na itong paulit-ulit na propaganda ng Seventh-day Adventist, may nag-request, ni-research natin kung totoo bang obispo itong pinakilala nila. Kaya di na alam ni Pastor Dizon kung paano ipaliwanag. Dahil nang tinanong ko, bakit hindi mo sinabi na aktor yon? Ano yung ginamit niyang analogy? Mamangha ka talaga sa ginamit niyang analogy. Bakit hindi niya sinabing aktor yon? Bakit sa una pinakilala na bishop na ninyo? Eto, iwan ko kung maunawaan ba ninyo ang analogy ni Pastor Dizon. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Ikalawa, ang lalim sa kanyang sagot, di ba? Alam niya kung ano ang tanong ko. Balik natin Bakit di mo sinabing aktor yon? Bakit pinakilala mong obispo yon? Pagkatapos yung analogy niya, no entry at high voltage. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Yan. Ito ang sagot niya. Napakalalim, Mr. Dizon? Bakit di mo sinabi, pumunta siya sa no entry? Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Ito, ang hirap talaga pag mabulolyaso sa propaganda, Nagkawindang-windang na. Okay. Tuloy natin. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Ikalawa, high voltage. Yan. Imagine, balik natin ang tanong, bakit di mo sinabi aktor yon? Ang sagot niya, pumunta sa no entry at high voltage. Nakuha nyo ba, mga kapatid? Ang lalim, Do not enter. Do not enter daw. Palibasa yung walang tao nagsabi sa iyo, high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. So nabasa mo ang placard. Nakuha nyo ba ang paliwanag niya? Bakit pinakilala niya na obispo yon at hindi sinabi na aktor pala yon na binihisan ng abito sa pagka-obispo? Ang resulta, no entry, high voltage. So, binalikan natin ito dahil walang pagkakaiba sa pahayag nitong Pastor Renan Tiap. Abay, bago siya naging pastor ng SDA, nagiging pari daw siya, nagpapari siya. Pero kailan? Taong 2022 hanggang, pabalik ata taong 2010. Ako po si Pastor Renan Tiap, Gospel Outreach Pastor ng Rinconada District, Southern. Ngayon, ang sabi niya,
Dapat sinabi Ito. ni Dison, Ako po si Pastor Inanti Yap, Gospel Outreach Pastor ng Rinconada District, Southern Luzon Mission. Ako po ngayon ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. So ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. 2022 hanggang 2010. Nako, maniniwala kayo niyan. Ha? Dati siyang nagpapare. Mula noong taong 2022 hanggang 2010. Oh. Pastor yan ng Seventh-day Adventist. Ganon talaga. Lalo na kung sa Cebuano pa, iyahay na lagpalusot. Ha? Tulad itong isang pastor. May video tayo nakuha. Cebuano ito. Ang Panginoong Jesus daw, di sumamba sa pagpasok niya sa templo. Ito, pakinggan niyo ha. Ito. Audio lang muna. Pastor ito ng Seventh-day Adventist. Naigala akong tumagon kining seryoso nga pangutana sa atong kanhi igsuon nga nibalhin sa Romano Katoliko. Karon ako nakasabot nganong nibalhin siya. Wala day siya kaila kang Ginoong Hesus. Ug nganong nga si Ginoong Hesus sumala sa Lucas 4:16 ningadto sa sinagoga o sa simbahan sa matag adlaw ipapahulay sumala sa iyang mga batasan. Ug mauni ang iyang pangutana. Sa mga paboritong bersikulo citas sa Biblia. Paborito ka yun sa mga Seventh-day Adventist Church, mao ang Lucas 4:16. Ang pangutana ng kuan sa tanang mga sabalista. Lucas 4:16 nag-ingon nga sumala sa nabatasan ni Lord Jesus Christ musulod sa sinagoga. Ang pangutana aron sa pagbasa o aron sa pagsimba. Iksuon klaro na sa Lucas 4:16, wala si Ginoong Hesus magsimba panahon sa Sabado, kundi ningadto siya sa sinagoga o simbahan aron sa Sa di makaunawa, mga kapatid, sabi ng pastor, malinaw daw, na yung Lucas 4:16, pumunta sa sinagoga, sa templo ang ating Panginoong Hesus, hindi para magsamba. Pero iba naman itong sinabi ng isang pastor. Pumunta si Hesus sa templo para magsamba sa Lucas Kapitulo 4:16. Ito. Nana po'y pangutana ang atong higala nga si Bayamik mga kapaglaom. Ato ning tubagon niyang pangutana kay basin di ay mubalik na ni sa Adventista. Sa Lucas 4:16 sumala sa nabatasan ni Lord Jesus Christ musulod sa sinagoga aron sa pagbasa o aron sa pagsimba. Walay mabasa sa teksto o sa konteksto nga niadto lang siya dito aron magbasa. Kanang pulo nga iyang nabatasan. Buti pasabot mao gina iyang nadakan kay kana iyang mama ug papa si Joseph ug si Mary Hudiyo man unya matag Sabado maging simba ang mga Hudiyo sa una. So niadto gid siya aron magsimba. So sa di makaunawa ng Cebuano, pastor na naman ito ng Seventh-day Adventist. Yung Lucas Kapitulo 4:16, ang ating Panginoon Jesucristo pumunta talaga sa sinagoga para magsamba. Yung isa naman na pastor ng Seventh-day Adventist, pumunta ang ating Panginoong Hesus sa sinagoga, hindi para magsamba. Sa naturang talata, ano nga ba talaga? Kaya, walang pagkakaiba sa paliwanag ni Mr. Cesar Dison, di ba? Nakuha niyo ba yung paliwanag niya? Malinaw naman yung tanong ko. Ang tanong ko kay Dison, bakit di mo pinakilalang aktor? Bakit sinabi mong bishop? Ano yung sagot niya? Gumagamit pa siya ng analogy. Pero sablay. ngayon nagsabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganun sana. Ito ang sabi nito. So, kuha niya talaga. Ibig sabihin, nakinig siya sa live ko. Kuha niya mga kapatid, sabi ni Dilita
Kanjong, meron bang taon na paorong? Imagine, 2022 hanggang 2010? Paano yan? Oh. Iwan ko, scripted. Pagkatapos, palpak pa sa kanyang script. Oh. Okay, balik natin ha. Walang pagkakaiba. Itong mga propaganda talaga nila. No? Nagsusuwaga na. Kaya na hayag yung kapalpakan sa propaganda nilang pinakilalang obispo, alam niya ang napakalinaw ang tanong ko. Inulit pa niya. Ngayon, nagsabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. So, yun ang sagot niya sa hindi. Hindi naman talaga sinabi niya. Ang sabi niya, narinig niyo man, pastor, obispo ninyo mismo ang nagsabi. Walang taong nakatayo. No entry. Yan. Ganon siya magpaliwanag sa tanong ko. Doon na sa nakasulat na no entry at walang taong nakatayo. Pasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Ikalawa, high voltage, do not enter. Palibasa walang taong nagsabi sa iyo, high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Kuha mo nyo ba yung paniliwanag niya sa tanong ko, mga kapatid? Ang linaw, ano? Ganon ang mga pastor ng Seventh-day Adventist talaga. Yan. At may message, may ipinadala na message dito yung mga kasama nating CFD dahil si Gelier, yung si Seventh-day Adventist na nakipagdebate sa akin, abay may hinanakit. Di nakamove on sa debate namin. Pero sabi niya, ni-review daw niya yung video namin, una, cross-examination ko, bias. Pangalawa, butata talaga daw ako sa debate. Ito, si Buano, ito mga kapatid, no? Yan, grabe ka clear daw. Panoorin ninyo. Ako i-post ang oras sa cross is bias. Wala yun kalusot imo, Sir Manong Windel. Ha. Partida. Yan. Si Gilier ay miyembro din ito ng Air Supply. Ang hangin, di po ba? Pero, sige, balik nga natin sa nangyaring debate na sabi ni Gelier. Sabi ni Gelier na nabutata ako sa naturang debate. Eto, sa cross-examination lang muna bago tayo papasok punto por punto. Dahil paksa mo, patunayan mo na ang Santa Iglesia na ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ng Inquisition ay kadiliman at pumapatay ng Kristiyano. Ang tanong ko, una, ito bang Iglesia Katolika na binanggit sa paksa mo? Yun ba ang Iglesia Katolika na binanggit din ni Cesar Dizon na pastor ng Samarista na ang Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist? Okay po, sasagot po ako, 1 minute, di ba? Sige, sasagot po ako. Hindi ko po tinatayo si Cesar Dizon, Mr. Talibong. Itatanong niyo po. Counter objection. Okay, no na objection. Di daw niya tinatayo si Cesar Dizon una. Bago ka magsabing butata ako sa debate, dapat alam mo na ang primary obligation ng affirmative side
is to define the term, every terms of his proposition. Oh, yan. Ginamit niya Ecclesia Katolika. Kaya, ginamit natin yung pahayag ni Dison na basta, anong sabi ni Dison? Basta Catholic Church is diyan. Roman Catholic Church, tumutukoy lang sa Roman Catholic, hindi SDE. Ito. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pero hindi Romano. Nakuha nyo? Oh, yan. Hindi Romano. Pag Romano, tayo. Pag Katoliko, SDE. Oh, kiniklaim na ng SDE na Katoliko din umano sila. Kaya, tinanong natin dito, unang tanong pa lang. Batay mismo sa tinitindigan niya na siya mismo ang gumagawa ng paksa na nag-offer na makipagdebate. Patunayan niya ng Iglesia Katolika, ang Inquisition sa Iglesia Katolika ay kadaliman at pumapatay ng mga Kristiyano. Booking pa siya sa mga aklat na ginagamit niya. Oh, booking na booking. Ganon talaga ang mga Seventh-day Adventists, pero baka may kuta sila na kinukutahan sila na makapanghikayat ng marami, kaya ginawa na lang ang iba't ibang paraan. Ito, napakalinaw ang tanong. Primary objection mo na rito. The primary obligation. So, bakit daw mataas ang oras sa tanong ko kumpara sa kanya? Alam naman natin, pag may objection, ipos yung oras na yan. No? Kaya nga, magiging mataas dahil ipos talaga yung oras. No? Ang takbo ng oras dahil may objection. Of the affirmative side is to define the terms of his proposition. At hindi yan nangyari kanina. Kaya tinanong ko siya. Di pa natin natanong dito, ano ang salitang Inquisition? Lalo na pag naitanong natin, ano ang Inquisition sa Latin? Definition of his terms. Ginamit niya ang term Iglesia Katolika. Ang kasama niyang pastor na si Cesar Dison, dala ko dito, sabi, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist yan. Basta Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic yun. Kaya tinanong ko siya batay sa definition yan. Okay, ano po ang counter-objection mo, bro? Counter-objection, ibig sabihin, hindi niya pala kaya, Mr. Moderator, gibahin yung tinatanong ko. Natanong din. Dito, nataranta na si Gilier. Sabi niya, hindi pala kaya gibain ni Mr. Talibong yung tinatanong ko. Hindi naman ako nagtanong. Hindi naman siya nagtanong. Siya ang tinanong. Dito na, para nataranta na si Gilier dito. Nag-counter pa po ako. Clarification ako. Kaya nga, may ipos talaga ang oras dito. Ganito sa ipaklaro sa ibang counter-objection. Ayan sa pagkuhan sa iyang one side. Ipaklaro ang ibang counter-objection. Dapat, iplasa lang sa counter-objection. So, counter-objection ko po, Mr. Moderator, dapat tanungin niya ako sa nilatag ko muna. Magtanong po siya doon sa mga, inayo ko ba? Yun muna ang gigipain niya. Huwag siya madamay ng ibang tao dito kasi hindi ko nilatag si Cesar Dison. Yan po ang aking counter-objection. Okay, bro. Kahit di mo nilatag si Cesar Dison, kasama mo yung Seventh-day Adventist. Then, ang proposition mo, may terms, Iglesia Katolika. Kaya dito, pag may clarification, may objection, i-pause yung time. Imposible naman kung inosente si Gilier dito. Dahil nagreklamo siya, may hinanakit siya. Bakit sa cross-examination ko daw, ang taas ng oras, di ba niya alam na dapat i-pause ang time pag may cross-examination? Kaya tinanong kita kung batay sa
terms na ginamit mo, Iglesia Katolika. Ayon kay Cesar Dizon, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist yan. Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic yan. Nasa paksa natin yan. Huwag kang iiwas. Sagutin mo lang. Okay, sagutin mo na lang Yan, po. iniwasan na niya yung paksa. Kaya, punta tayo sa term na inquisition. Tanong mo. So, ang tanong ko, salitang inquisition sa loob ng Biblia. Okay bro, pakisagot po ng categorical dahil ang tanong po ni Bro Windel ay categorical. Na-research na niya, wala. Dito sa Biblia, indirect siya na meron po, meron. Ang salita inquisition, hindi siya direct. Hindi siya direct, pero natupad sa inyong simbahan. Okay. Na-research daw niya pero direct din niya talaga alam na sa Bibliang Protestante may nakasulat na inquisition at may utos ang Diyos kaugnay sa inquisition. Una, alam mo ba na kahit sa Bibliang Protestante may mabasang inquisition at dahil sa inquisition ang mga tao ay binitay sa puno ng kahoy. Alam mo ba o hindi mo alam? Okay bro, categorical bro, pakisagot ng categorical. Hindi ko po ginamit yung libro mo, Mr. Ayaw niya sagutin mga kapatid dahil yung libro aklat daw, di daw niya ginamit. Inquisition naman yung tanong ko. Alam mo ba o hindi, Mr. Gellier? Pagkatapos sabi ni Mr. Gellier, sa debate daw, klarong-klaro, nabutata ako sa debate. Sabi niya, yun lang napakasimple na katanungan. Unang tanong pa lang, ayaw na niyang sagutin. Para malinawan kung yun po bang ginagamit niyang Iglesia Katolika, tumutukoy ba yun sa Roman Catholic Church? Dahil sabi ng pastor niyang Seventh-day Adventist na si Dizon, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist yan. Roman Catholic, yun ang Catholic Church, Roman Catholic Church na nasa Roma. Kaya sinundan natin. Debate yan. Debate kasi ito. No? Yung mga terms na ginagamit sa kaniyang proposition. Ngayon, dito na naman tayo sa salitang inquisition. Objection, counter po, counter. Okay, wala yung objection. Wala sa ating kasunduan kung ginamit man niya o hindi siya tanungin. Ang ating debate ngayon, to define the terms of your proposition. Sinundan ko siya. Kaya salitang inquisition. Alam ba niya na kahit sa Protestanting Bible, ang Diyos mismo nag-utos ng inquisition. Kahit sa Protestant Bible, dahil sa inquisition, may mga taong pinitay sa puno ng kahoy. Alam niya o hindi? Okay bro, pakisagot lang bro. Categorical bro. Ang sa akin, counter objection, pwede ba? Pwede po. Okay. Mr. Moderator, dapat doon po siya magtanong sa nilatag ko. Dapat daw sa mga nilatag niya. Bakit yung paksa, di mo ba yun nilatag? Iglesia Katolika, nasa paksa yan. Inisa-isa natin, inquisition, nasa paksa yan. Kaya sinundan natin yung mga bawat termino sa paksa niya. At sabi niya, sasagutin lang kung aaminin ko na yung paksa niya ay di ko kayang magiba. Sa dalawa pa lang na katanungan dito mga kapatid, di lang giba, wasak na wasak pa. Okay, so yon ang sa Seventh-day Adventist. At kahit ganun ang nangyari, yon, may message si Mr. Pacanya na klarong-klaro daw. Ako ang nabutata. Ang sagot yan, in your dreams. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.